Sa mga balita naman sa labas ng bansa, nabulaga ng sunod-sunod na pambobomba ang ilang lugar sa northern Israel. Ayon sa report, galing ang kaliwat kanang airstrike mula sa Lebanon. Inako ng militanteng grupong Hezbollah ang nasabing pag-atake. Banta ng grupo, hindi pa yan ang kanilang ganti sa pagkamatay ng kanilang pinakamataas na opisyal ng kanilang hanay. Posible namang magdulot ng malawakang digmaan sa gitnang silangan matapos ang pangakong ganti ng Hezbollah sa pagkakapatay kay Hezbollah Commander Fuad Shukur. Inakusahan po naman ng Rusya ang Ukraine ng pag-atake sa Kursk region sakop ng southern border. Ayon sa report, napilitan pong sumaklolo ang Moscow ng daan-daang Russian forces upang makontrol ang sitwasyon sa naturang lugar. Sa tansya ng Russian authorities, aabot sa 300 Ukrainian fighters ang umatake sa Russian region. Ayon sa Russian governor ng Kursk, inaabot ng ilang oras bago tuluyang mapaatras ng pwersa ng Rusya ang daan-daang grupo ng Ukraine. Kinumpirma ho naman ng Russian Defense Ministry na miyembro ng Ukrainian Sabotage Group ang nasa likod ng pag-atake. Wala pang nilalabas na pahayag ang Kyiv sa naturang insidente. Sa mga balita naman sa labas ng bansa, nabulaga ng... Dito ka na sa inaasahang bibisita, baby girl. Inaasahan pong bibisita si Democratic Presidential Nominee at U.S. Vice President Kamala Harris kasama ang kanyang bagong running mate na si Minnesota Governor Tim Walz sa Philadelphia sa Amerika. Una nang inanunsyo ni U.S. Presidential Harris na si Walz ang napili nitong katambal sa U.S. elections dahil pa rin sa pagiging kilala nito sa mga isinusulong nitong polisiya sa mga rural communities at sa pagbibigay importansya sa mga Amerikano. Makakatapat ni Harris at Walz si dating U.S. President Donald Trump at ang kanyang VP candidate na si U.S. Senator J.D. Vance sa Nobyembre ngayong taon. Hindi po naman bababa sa 500 residente ang nasagip matapos nga po ang pananalasa ng bagyong Debbie sa Florida sa Amerika. Sa drone video, mistulang ilog ang sitwasyon sa mga kabahayan sa Big Bend region matapos nga pong umabot sa 8 hanggang 16 na pulgadang taas ng baha ang naitala sa apektadong U.S. state. Bukod sa Florida, pinadapa rin po ng storm category 1 ang baybayin po naman ng Georgia sa South Carolina. Wala po namang naitalang nasaktan o namatay sa naturang hurricane. Aabot naman sa daan-daang residenteng walang tirahan ang nagprotesta at nagtayo ng temporary shelter sa ilang lugar na pinagdarausan ng Olympics sa Pransya. Agad na rumesponde ang French police saka pinagbabaklas ang mga nakatayong tent sa ilang lugar sa Paris. Imbes kasi nabigyan ng pabahay ng French government, nagawa silang palayasin ang mga otoridad bilang pagbibigay daan sa mga turista at mga atleta sa Paris Olympics. Ilan sa mga bakwit sinabing karapatan din nila na magkaroon ng maayos at permanenteng tirahan sa kabila ng magarbo at magastos na Olympics. Sa datos ng S&P Global Reporting, aabot sa 10 bilyong dolyar ang inaasahang gagastusin ng French government at private groups upang maisakatuparan ang quadrennial Olympic Games. Mas mababa yan kumpara sa nagdaang Tokyo at Rio Olympics. Isang araw naman bago formal na buksan ang inaabangang palaro sa planeta ay nasa 12,500 homeless ang pinalayas ng mga otoridad sa French capital upang maisakatuparan ng Paris Olympics. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.